Ito na yung papalit natin ngayon sa gulong natin sa rear. Nag-Corsa muna ako 100/80/14. Ayan. Medyo mas mabigat siya ng konti kaysa sa Pirelli Angel Scooter. Inabol ko yung mga cuts nito tsaka pang medyo semi-off-road siya. Kasi mapapadalas kami umuwi ng Nueva Ecija, medyo maraming lubak na dadaanan doon lalo na sa Bulacan. Kaya kailangan namin ng medyo heavy duty na gulong. So tara, pakabit natin. Hiniram ko muna tong motor ng kapatid ko, Honda Scoopy, papunta dun kay Manong B sa vulcanizing shop para matanggal yung gulong dito sa mags ko tapos may lagay na tong Corsa na gulong. Malapit lang naman to dito sa amin. Dito ako lagi nagpapapalit ng gulong kasi mayroon silang machine. Wala naman bago dito sa video na to, tamang pagpapapalit lang naman ng gulong. Actually hindi naman talaga dapat pa ako magpapapalit ng gulong dahil wala pa sa budget, pero dahil doon sa nangyari nakaraang biyahe, napilitan na ako magpalit ng gulong. Nung nakaraan kasi pinilit lang talaga namin mag long ride. Ito nga yun yung clip na to. Siguro lalagay ko na lang sa description para mapanood nyo yung buong nangyari. Lesson learned na rin siguro sa amin to para unahin namin yung safety namin pati yung security, lalo na pag maglo-long ride. Na-check ko naman yung mga dapat i-check sa motor ko kasi yun naman ang laging ginagawa bago kami bumiyahe. Yun lang, yung gulong talaga, hindi talaga namin siya napalitan ng time na yon. Maganda rin naman to yung Pirelli Angel Scooter. Matagal nga inabot sa akin ito, siguro mga 2 taon din. Simula kasi pagpasok ng 2022, 1 o 2 beses kami bumabiyahe kada buwan papunta sa Nueva Ecija. Wala naman akong pangit na masasabi sa gulong na to kasi ni minsan hindi ako nadulas dito kahit baha o rough road na mga nadadaanan namin doon sa Bulacan. Minabuti ko na lang na pumili ng ibang brand ngayon kasi palagi na kaming uuwi ngayon buwan-buwan papunta sa Nueva Ecija. Itong likod na muna yung pinalitan ko kasi yung harap medyo makapal pa naman, pero baka isunod ko na rin siya para terno sila. Sa ngayon magdadalawang linggo ko na pala yung gamit ng Corsa. Wala naman naging problema. Maganda nga siya, maganda din yung handling ko. Sabi nga sa review do sa mga group, pangit daw to, matagtag daw, pero hindi ko naman naramdaman. Pag dumadaan nga ako sa mga lubak, hindi ko na rin halos nararamdaman. Nagamit ko nga rin siya ngayong maulan, hindi na rin naman siya madulas. Ito na nga si Manong B. Inabot ko sa kanya yung gulong, tinuro ko sa kanya yung tamang rotation. Pero alam ko naman tama yung gagawin niya dito. Kasi sa tagal ba naman, ito na yung naging trabaho niya. Alam niya na siguro kung ano yung tamang pag-ikot ng gulong. Meron din kasi siyang tamang rotation yung gulong bago siya ikabit dun sa mags. Kasi pag nagkamali kayo ng kabit at baliktad yung naging kabit ng gulong nyo, siguro pabaliktad din yung magiging takbo niya. Ito na nga si Manong B, nilagyan niya na ng pandikit. Pandikit ba yun o oil? Hindi ko alam kung anong tawag dun. Tapos yan, napaka-satisfying panoorin, no? Kaya pala dito rin ako nagpapalagay ng gulong o nagpapabaklas kasi meron silang machine. Yung maganda kasi dito, hindi masusugatan yung pinaka-mags mo. Lalo na pag bago. Yung sa akin, luma na rin naman to, pero syempre, para lang hindi matanggal yung pintura. Dito ako nagpapagawa. Boss, iwan ko na yung gulong. Iniwan ko na yung pinaglumaang gulong kasi hindi nakasya dito sa lagayan sa footboard. Meron na kasing hangin tong gulong ko. Gumugulong na siya pumupunta siya sa kanan kapag ninapaandar ko yung motor. Baka mamaya makadisgrasya pa ako. Ito na pala yung gulong, nakakabit na siya. Syempre, konting montage muna.